tinanong ko si AI ng mga controversial questions about sa AI. At syempre, ang ginawa ko rin, pinasagutan ko rin sa kanya. So, ito ang unang questions. Will AI replace programmers? At ang sagot ng AI, hindi totally papalitan ng AI ang mga programmers. Pero papalitan nito yung mga hindi marunong mag-adapt. Ngayon, ang developers hindi lang coder. Kailangan marunong gumamit ng AI tools. So, hindi ka mawawala, pero kailangan mo mag-evolve. So, yun yung sagot ng AI. So, at yun din naman yung common na sinasagot ng mga tech vloggers. So, ang concept is, yung hindi marunong gumamit ng AI na tools is papalitan ng marunong gumamit ng AI na programmer. So, hindi raw talaga totally mapapalitan ng AI yung programmer. So, sa opinion ko naman, based on my opinion lang to guys, sa ngayon tingin ko, hindi pa kaya talaga ng AI palitan yung programmer. So, ang concept is, may programmer na marunong mag-AI, tapos yung hindi marunong mag-AI, yun yung papalitan niya lang. Pero ang sa akin naman, hindi ganun yung nakikita ko. So, ang nakikita ko guys, ganito. Ano ko lang to, theory. Papalitan ng AI yung developer. Ito yung explanation ko. So, ang sinasabi ng AI din mismo, hindi niya raw kayang palitan ng yung dev mismo sa sarili niya. Pero sa akin naman, papalitan ng AI yung programmer. So, ganito. Pag AI itself, hindi niya talaga kayang palitan yung mga programmer. Pero ang nakikita ko is, mapapalitan yung mga programmer gamit yung AI tools na ginawa ng magaling din ng mga programmers. So, kung titignan natin, may mga lumalabas na ng mga AI coding platform na naka-specific lang sa isang application. So, example, game industry. So, kunyari 2D game or mga 3D game. May maglalabas dyan ng isang application na AI application na IDE na currently may mga beta na ganyang application ngayon. Na mangyayari, yung application na yon is kaya mag-generate ng isang fully game talaga na buo. So, ngayon meron din yung mga base64. So, currently kasi ngayon yung mga LLM agent natin is mga generic AI tools kagaya ng Cursor, Claude. So, ibig sabihin, hindi sila naka-specific sa isang application. Pero darating ang araw na magkakaroon yan ng mga another version na specific lang sa isang application. So, example, mga enterprise application or mga utility tools. So, may mga darating ang araw na ang mangyayari kasi niyan, example, kunyari enterprise application, mga enterprise application, mga ERP, accounting system, HRIS. So, may mga maglalabas diyan ng isang application na kaya bumuo ng mga ganung level ng application kasi. Example, yung mga application na yan, more on data manipulation yan. So, yun yung tinatawag natin na create, update, delete. Pero more on transactional yan. So, may maglalabas dyan ng mga application na kaya bumuo ng enterprise level na kahit hindi programmer, kaya niya makabuo ng kasing level din ng isang buong team na kaya bumubuo ng ganung type ng application. So, yun yung napipredict ko in the future. So, ibig sabihin, darating ang araw na mapapalitan talaga ng yung mga dev na kahit sabihin natin mag-adapt pa sila, hindi man malalahat, pero ang nakikita ko dito is bababa na yung demand kasi nga mangyayari marami ng mga application maglalabasan, mabilis na lang makagawa yung mga businesses ng mga application specific nila gamit yung mga tools na yan. So yun yung opinion ko dun. Kung gusto mo ng mga kagaya ng ganitong content, please like and follow and please help me to share this video. Thank you.